So, welcome po sa ating prayer meeting. This time hindi na po tayo online. So, would like to welcome everyone, yung mga ngayon lang po nag-attend. So, welcome back to our face-to-face prayer meeting. So, this afternoon, we'll be having another talk about the disciples of Lent. So, it would be delivered by one of our best speakers na paborito ng lahat. Please let us all welcome Brother Jun Hio. Salamat, para akong Dunkin Donut 'no, paborito ng bayan. Katatapos lang ng Pasko, naghahantay na naman tayo at naghahanda tayo sa panibago na namang Pasko, 'di ba? Pasko ng pagsilang noong December at pinaghahandaan natin ngayon ay ang Pasko ng muling pagkabuhay, 'di ba? And that is why we are in the Lenten season. Kung titignan ninyo, pareho ng kulay, violet, Advent in preparation for Christmas, and violet in preparation for Easter. Kailan tayo nagsimula ng Lenten season? Ash Wednesday. Anong araw yon? Anong araw po, hindi date? Anong araw? Galing talaga. No? Bakit kailangan Wednesday? Hindi na pwedeng Thursday, Friday. Bakit kailangan Wednesday? Kasi may bilang ang Ash, ang Lenten season. It has to be 40 days. And if you would remember, during the Ash Wednesday, nilagyan tayo ng abo sa ating mga noo. Di ba? Anong sinabi sa inyo if you would remember? Dalawa kasi ang formula eh. One is the traditional and one is the new version. Yung una ay, remember that from dust you came, to dust you will return. Tandaan mo, ikay galing sa alabok at ikay babalik sa alabok. The second formula is, malamang itong ginamit. Repent and believe in the gospel. Diba? Pero mas effective yun. Kung ang lalagay sa inyo yung abo at sasabihin sa inyo, mamamatay ka rin. Yeah, but that's precisely the point. That's precisely the point of the Ash Wednesday, reminding all of us, tayo po'y galing sa alabok. At tayo'y babalik sa alabok. Natatandaan nyo yung exercise natin about the epitaph? Yung inscription sa tombstone? Natandaan ninyo yun? Tinatanong ko sa inyo, ano yung mahalaga doon sa lapida? If you cannot remember, balikan natin yung exercise na yon. Sa isang lapida, ano po meron doon? At anong tingin nyo ang pinakamahalaga doon sa lapida? Anong meron doon sa lapida? May pangalan, may birth and death day. Ano pa? May cross, di ba? Ano pa? In memory of, may scriptural quotation. In memory, in loving memory of what? Ano pa po? Ang sabi natin, ang pinakamahalaga doon sa lahat na yon ay ang the dash. Yung magsiseparate ng ating birthday at death day. Bakit po? Kasi that dash will summarize on how we have lived our life. Kasi lahat po tayo ay tiyak mamamatay. Iba't iba po tayo ng panahon. So saan natin gugugulin yung ating buhay? Sabi nga ng isang kanta, di ba? Minsan lang ako daraan sa mundong ito. Kaya anumang mabuting gawin ay gagawin ko. Di ba? And that dash is a reminder to all of us na tayo mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. And that is what we're doing this Lenten season. We are trying to reflect, okay, together with the Lord in preparation for the Paschal mystery. Ano po yung Paschal mystery? Ang misteryo Pascual. And if you try to look at it, that is the height of the liturgy. Yan yung tinatawag nating passion, death, and resurrection. Huwag tayong magtatapos sa death. Kaya maraming tao akala nila ang Holy Week hanggang Good Friday lang. Nakakalimutan nila na ang Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan at sa kasalanan kaya siya ay muling nabuhay. Kaya nga, napaka-tindi ng paghahanda natin for the Easter season. Why? Because ano pong sabi sa Bible? Had Jesus not been raised from the dead, our faith would be in vain. Kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, katulad lang natin siya na nabuhay at namatay. Pero ang Panginoon ay muling nabuhay para ipaalaala po sa atin na tayo hinango niya sa kamatayan at sa
kasalanan. Kaya naman every Easter Vigil or Easter Sunday Mass, nagre-renew tayo ng ating baptismal vows. Sa tatandaan ninyo, nagsisindi tayo ng mga kandila. Diba? Bilang pagpaalala sa atin, nire-renew natin yung ating mga pangako sa binyag. So ilang araw uli? 40 days. Bakit kaya 40? Bakit hindi 50? Bakit hindi 30? Bakit 40? Kasi, if you would remember, ilang araw nag-fasting ang ating Panginoon sa disyerto? 40 days, 40 nights. So, yun po ang reason kung bakit 40. Pero hindi lang yun ang 40 ah. Marami pa po sa Bible that would tell us the significance of the number 40. Natatandaan ninyo si Noah. Sino si Noah? Yung gumawa ng ark, di ba? The great tide, the great flood, na talaga namang pumawi, no, nag-destroy ng creation, 'di ba? At iilan lamang ang nag-save, ang pamilya ni Noah at ang mga dalawa-dalawang piraso ng mga hayop. And then a new creation started. And after that destruction, anong sabi ng Panginoon? Never will I destroy again the world by flood. Kaya nga whenever you would see a rainbow, that would remind you of the promise of God that He will no longer destroy the world by flood. Kaya kung may mga namamatay man at may nasisira ng dahil sa baha, hindi na kasalanan ng Panginoon yan, ha? O, isip-isipin na natin sino ang may kagagawan niyan. Hindi ko naman sinasabi yung mga flood control contractors. No? Hindi ko naman sinasabi po yun. Ha? So, wala na pong mawasasawi at wala na pong mamamatay ng dahil sa baha. Yan po ang pangako ng ating Panginoon as promised through the presence of a rainbow. At new creation. Di ba? Kaya nga sabi natin, di ba, life begins at 40. Pagsisimula after 40. Di ba? Kaya parang 1 year old ka uli pag nag-40 ka. Pero sabi hindi na raw 40 talaga eh. Parang life begins at what age na. Di ba? It's all in the mind. Pero tanggapin naman natin, habang tayo tumatanda talaga, bumibigay na yung katawan natin. Di ba? Tanggapin na po natin yung hindi forever na bata. Di ba? Even if the mind is willing, the body will suddenly give up, di ba? So, kaya naman pag may 50 na, may gamot na, may maintenance na, di ba? Ang dami nang sumasakit, di ba? At may nagbe-birthday na naman daw ngayon, ewan natin kung ilang taon na, tignan natin kung lahat ng mga symptoms na yun ay nararamdaman na rin niya, di ba? Ganyan ang, yan ang katawan ng tao eh, di ba? Meron niyang hangganan, di ba? May hangganan yan. At lalo pa sa mundo natin, ang gusto natin, mga processed food and everything else. Kaya paigsi ang lifespan ng tao. Hindi tulad ng unang panahon. Di ba? Si Abraham, ilang taon nung nagkaroon ng anak? 100 ba o 90? Parang 90. Tapos si Sarah is 80. Can you just imagine? Nakaanak pa. Di ba? Because nothing is impossible with the Lord. Di ba? So, ano pa yung 40 na significance? Remember, ito hindi lang 40 days. 40 years. Ano yun? 40 years na nag-ikot-ikot sa disyerto ang mga Israelita para makita nila ang promised land. Pero hindi sila lahat nakarating. Kahit si Moises nga, hindi rin nakarating sa promised land. At ano mga description natin sa mga Israelita? Di ba, inalis sila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Dinala sila ng Panginoon sa disyerto. Hinati ang Red Sea para sila ay maligtas. Pero anong problema ng mga Israelita? Napaka-reklamador. 'Di ba? Kaya ingat kayo sa pagrereklamo. 'Di ba? Sa galit ng Panginoon, ano nangyari? Nagpadala ng maraming ahas at maraming natuklaw. At nung marami nang namamatay, lumapit ang mga Israelita kay Moises. Ang sabi po niya, ihingi mo kami ng tawad sa Panginoon. At ang Panginoon naman natin ay tunay na magpatawad. Kaya anong sabi niya? Maglagay ka ng kahoy sa anyo ng krus at lagyan ng bronze serpent. At ang sino mang titingin doon ay gagaling at hindi mamamatay. Kaya sa mga doktor, yan ang simbolo ng mga doktor. No? Kaya sa Old Testament pa lang, ipinapakita na sa atin na darating ang panahon na mayroong isang tao na ipapako sa krus na ang sino mang titingin sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sino po yan? Ang ating Panginoong Hesus Kristo.
Kaya remember, the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Kaya pa nagsisimba tayo pag araw ng linggo, yung first reading, nakukonek natin sa gospel. Sana nakikita niyo po yung relationship nun because the New Testament is the fulfillment of the Old Testament because Jesus is the fulfillment of the prophecy. No? Sa kanya ang kaganapan ng lahat ng mga nasusulat sa lumang matandang tipan. So 40 is very significant. And if that would be 40, we started Ash Wednesday, kailan tayo magtatapos ng Lenten season? Ha? Kailan tayo magtatapos ng Easter, ng Lenten season? Magtatapos pa tayo sa Easter Sunday? Kailan tayo magtatapos ng Lenten season? Lent will end when? Palm Sunday, pag kinumpute niyo po, kulang, hindi 40. No, parang ginawa niyong balot 'yan, no? Ilang edad lang yung kinakain na. Ha? It will end. Remember, Lent is a preparation for the Paschal mystery. At ang Paschal mystery magsisimula sa suffering, death, and resurrection. Kailan nagsimula ang pagpapahirap sa Panginoon? Hindi ba pagkatapos ng huling hapunan? Na kung saan siya ay tinatwa ni Judas sa makatwid, kailan po magtatapos ang Lenten season? Nagsimula ng Ash Wednesday, magtatapos po yan bago tayo magbisa ng Last Supper Mass. Because remember, bagamat 3 araw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, yan po ay iisa lamang liturhiya. Kaya pa nagpunta po kayo ng Monday, Thursday Mass, make sure you finish it until Easter Vigil. Otherwise, hindi nyo po natapos ang misa. Kung titignan ninyo, kung babalikan po ninyo pag Monday, Thursday, paano po tinatapos ang pagdiriwang? Walang antanda ng krus. Ang ginagawa po natin is the procession to the altar of repose. And we venerate the Blessed Sacrament. Inaalala natin ang mga panahon ng ating Panginoon ay nasa halamanan ng Gethsemane. Paano magsisimula ang Good Friday liturgy? May antanda po ng krus? Wala din. Paano magsisimula? Nagpapatira pa ang mga pare, pero walang sign of the cross. At kung titignan ninyo, walang takip ang altar. Paano matatapos ang Good Friday liturgy? Wala pa ring antanda ng krus. Magpuprosesyon tayo ng libing. Paano magsisimula ang Sabado de Gloria? May antanda ng krus? Wala pa rin kasi continuation eh. Kaya madilim eh. Di ba pag Easter Vigil, madilim. Kasi inaalala natin ang Panginoon ay nandoon pa sa kanyang libingan. Kaya naman, di ba, pag kinawit na ang papuri sa Diyos, biglang magliliwanag ang mga ilaw because we are now professing that Christ has risen from the dead. Kaya po yung 3 araw na yan, technically po ay iisang araw lang. So pag pinuntahan po ninyo ang Monday, Thursday, tapusin na po hanggang Sabado de Gloria. Pero hindi ba kayo nagtataka pag linggo ng palaspas? 2 ang gospel. Ang unang gospel, Osana sa anak ni David. Lahat ay nagpupuri, di ba, sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pero ang second gospel, the Passion of the Christ. Di ba? Bakit pinagsama ng simbahan yon? Kasi sabi ng simbahan, baka daw hindi makapagsimba ang mga tao ng Huwebes hanggang Sabado. Pupunta na lang kapag araw ng linggo, muli nang nabuhay ang ating Panginoon. Kaya nagkakaroon na po tayo ng Passion Sunday kasama ng Palm Sunday. Kasi akala ng mga tao kapag Holy Week, araw ng bakasyon. No? Saan ang gusto ng mga taong pumunta kapag Holy Week? Sa mga beach. Anong sabi ni Bishop Bacani? Para kayo mga sons of beaches. No? Remember, we are not sons and daughters of the beaches. We are sons and daughters of the Lord. So make time, please make time on the liturgy from the Holy Thursday up to the Holy Saturday. Yan ang pinakatampok ng liturhiya. Yan ang pinakatampok nating pagdiriwang. Inaalaala po natin ang suffering, death, and resurrection
of our Lord. And again, if Christ did not rise from the dead, our faith will be in vain. Kaya po tayo'y nakikilakbay sa Kanya. Kung papaanong siya namatay nung Biyernes Santo, gayon din naman tayo rin ay mamamatay at tayo'y magiging bagong nilikha. Bagong Adan. Kaya naman binibigay sa atin ang baptismal renewal para pinapaalaala sa atin na once a year, nagkakaroon dapat ng pagbabago sa ating buhay. Kaya kung pakiramdam ninyo ang Holy Week ay paulit-ulit lang, yun at yun din ang mga activities, magandang pagnilayan. How come we are not feeling the joy of the Easter? Baka may nagkukulang na po sa ating buhay espiritual. 'Di ba? Baka wala na tayong nakikitang pagbabago or reformation in our lives. That is why we no longer feel the joy of Easter. Kaya naman magaganda na naghahanda po tayo sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. At paano po tayo maghahanda? Napakarami mga disciplines. At kinakailangan yakapin po natin ang mga disciplines of Lent. Bakit? Sa mga panahong ito, sa 40 araw, ano ang nararamdaman natin? Ano ang nararanasan natin? Hindi ba grabe ang tukso? Grabe ang tukso. 'Di ba? Ang tukso po ba'y masama? Ang tukso po ba'y masama? Ang sagot po ay hindi. Nagiging masama lang yan kapag bumigay tayo sa tukso. Kasi pag sinabi natin masama ang tukso, ang ating Panginoon ay tinukso, ibig sabihin ba nagkaroon ng kasamaan sa Panginoon? Wala. Ang tukso ay hindi masama. Magiging masama lang yan sa atin kung tayo bibigay sa tukso. Always remember that. Diba? At alam naman natin na ang tukso, alam niya kung ang ating kahinaan. Kaya be careful. May isang kanta nga O tukso, layuan mo ako. Pero tama ba yung kantang yun? Kasi ang tukso, hindi kayo tatantanan. Ang tukso, hindi kayo lalayuan. Dapat ang kanta na yun, o tukso, lalayo ako sa'yo. Tayo ang gagawa ng paraan para lumayo sa tukso. Kasi ang tukso, tutuksohin ka. Halimbawa na lang sa misa, pagkatapos ng gospel, uupo na tayo. Yung iba akala nila, sleeping time na. Diba? Habang nag-homily, kanya-kanya ng itsura. Diba? Pero come to think of it, minsan mahirap talaga makinig sa homily. Kasi bakit? Tinutukso kayo Parang may direct yung attention ninyo para hindi niya pakinggan ang pagpapaliwanag sa mabuting balita. Ayaw ng kalaban na kayo mapalapit sa Diyos. Or minsan napaka-solemn mo sa homily, nakikinig ka, yung katabi naman, guguluhin ka. Ang dami ikukwento sa'yo, kakalabitin ka. Kanya-kanyang puna. O kita mo, madumi, Kita mo yung nagdadaldalan. Magkahawak kami. Kung ano-anong nakikita. Diba sa banal na misa? Kaya minsan, hindi mo na alam kung sinong katabi mo pag nag-misa. Baka mamaya na yan nakalaban. Kaya pwede mo sabihin sa magulo mong kausap at madulo mong katabi kapag may misa, Satanas, lumayo ka. Diba? Because we have to focus every time that we celebrate the Holy Eucharist. Diba? At kung babalikan natin, ang Panginoon, 40 araw na tinukso. Natapos ba ang tukso sa Kanya pagkatapos ng 40 araw? Hindi. Anong ending ng Gospel of the Temptation of Christ? At iniwan siya ni Satanas, ng Diablo, at naghanap ng ibang pagkakataon na para siya ay muling tuksuhin. Kaya ang tukso po, lagi yang lalapit sa atin. At alam niyo, napakahirap ng tukso. Bakit? Kasi napakarami ng buhay ang nasira. Napakarami ng mata ang lumuha. Diba? Kaya rami ng puso ang sinugatan. Kaya ang hirap ng tukso. Pero ang tukso hindi lalayo sa atin. Tayo ang dapat lumayo sa tukso. And that is why we have to be aware. Saan ba yung ating kahinaan? At ang tukso, if you would remember, ang presentation po niyan laging maganda. Ang tukso laging ang ganda ng presentation. At ingat kayo. Kasi ang Diablo, marunong din mag-quote sa Bible. Remember the temptations of Jesus? Lahat yun, kinot ang gospel. Kinot ang Biblia. At ang anong
sagot ng ating Panginoon? Counter argument, 'di ba? Quote din ng Bible. So hindi po lahat na nagsasalita ng mga biblical quotes we have to believe, no? We have to be very, very careful. Kaya po nakakatakot kapag ininterpret po natin ang Bible very literally. No? Kasi pinag-aaralan ang tradisyon. Bakit ganyan ang kwento? Bakit nagalit? Bakit ganyan ang salita? Pinag-aaralan po ang mabuting balita. So, iisipin natin ang tukso. At ano ba mga tukso ng ating Panginoon? Ano yung unang tukso? Yan, isa sa tukso yan eh. Yung nakalimutan mo na yung gospel. Na parang tatanungin ko kayo, ano yung gospel last week? Sasabihin niyo, brother, move on na. No, Sunday na uli bukas eh, 'di ba? Ano yung gospel last week? Transfiguration, 'di ba? Ano yung unang tukso? Ang Panginoon ay gutom na gutom. Nag-fasting eh. Ano yung ng fasting by the way? Fasting. Yung mabilisang pagkain. Fast eating ba 'yon, no? Ang fasting ay ayuno, 'di ba? At kinakailangan tayo mag-ayuno, 2 araw lang naman eh. Kailan 'yon? Ash Wednesday and Good Friday. Kaya nung Ash Wednesday ba nag-ayuno ba kayo? 'Di ba? Ano yung sabihin ng ayuno? Magbabawas ng kakainin. 'Di ba? One full meal at kung kakain kayo, dapat yung 2 kakainin ninyo would not be equal to 1 meal. Yun po yung pag-aayuno. 'Di ba? And then the Fridays of Lent, ang tawag po sa atin, ang panawagan sa atin ay abstinence. Ano yung abstinence? Hindi pagkain ng karne, baboy, baka, manok. 'Di ba? So pag Fridays of Lent, we are encouraged to refrain from meat. Meron bang tinatamaan dito? Kasi ang age requirement ng abstinence ay 14 years old. Meron po ba ditong below 14? Meron namang below 14 dito. No? Sila exempted sa abstinence. Di ba? Pero anong ginagawa ng ibang pagpapa-excuse? Marami namang ibang pamamaraan ng abstinence. Pero maganda pag dinilayan na kapag tayo yung nag-aayuno, pag tayo yung nag-abstinensya, kinakailangan merong pagtitipid. Merong natitipid. Kasi yung natitipid, yan ang ibibigay natin sa mga nangangailangan. Huwag yung iiwas nga kayo sa baka, sa manok at baboy. Ang kakainin naman ninyo, lobster. Sosyal, relyenong bangus, 'di ba? Swahe, di mas mahal pa, 'di ba? Kinakailangan merong sakripisyo naman when you do fasting and abstinence. Kaya ang unang tukso, gutom ang Panginoon, hindi kumakain, hindi umiinom. Ang sabi ng kalaban, ang unang tukso, turn the stone into bread. 'Di ba? Kasi gutom eh. No, anong sabi ng Panginoon? But man does not live by bread alone. 'Di ba? Anong klaseng tukso yan na nangyayari din sa atin? Ano yung tukso na yan sa makabagong panahon? Yan yung tukso ng ating naisin for pleasure and comfort. Pleasure and comfort. Yung lahat mabilis. Hindi na pinaghihirapan. Hindi na pinagsakripisyuhan. Gusto natin lahat mabilis. Gusto natin lahat instant. At yan ang nakakatakot sa mundo natin ngayon. Ang dami sa Shopee at Lazada ng mga bagay-bagay na nagpapadali ng ating buhay. Minsan hindi natin na-appreciate the value of hard work and the value of patience. Kaya ang tao ngayon, hirap na magpasa ng krus. Kaya konting problema, konting challenge, ang bilis ng bumigay. At nakalulungkot, para sa kanila, they would just give up. Magpapakamatay. Yan ang nakalulungkot sa panahon ngayon. Di ba? Pero pwede ba tayong mabuhay na walang krus? That's part of life. That's part of discipleship. Anong sabi ng ating Panginoon? If you would like to follow me, anong dapat gawin? 2 bagay. Una, mamaya na yung carry the cross. Ang una ay, deny yourself. Ang hirap mabuhay sa mundong ito. Lahat ang sentro, ikaw. iPad, iPhone, lahat ay ako. I, me, and myself na dapat hindi nahihirapan. But we cannot follow the Lord if we are not carrying a cross. Kaya huwag kayo mananalangin na, Lord, tanggalin mo na yung krus sa buhay ko. Kasi pag tinanggal ng Panginoon ang krus sa buhay mo,
baka hindi na siya ang sinusundan mo. Or baka kunin ka na ni Lord. No? Sino dito ang gusto ng kunin ni Lord? Ayaw pa, no? Masyadong nai-inlove sa mundo. Huwag kayo masyadong ma-inlove sa mundo kasi hindi ito ang tunay nating tahanan. Lahat po tayo ay parang umuupa lang sa mundong ito. That is why we have to be good so that at the end of our life, we will see God face to face. Yun daw ang tunay na kahulugan ng langit eh. Yung langit na kung saan makita mo ang Panginoon, mukha sa mukha. Ang impyerno daw yung hinahanap mo ang Panginoon pero hindi mo maramdaman. At dumarating na ba sa buhay natin yan? Yung tinatawag nating spiritual dryness. Na kahit anong panalangin, kahit anong gawin mo, hindi mo maramdaman ang Panginoon. No, maaring hindi ikaw ang nagkukulang. No, baka lang may iniisip ka na idea of finding the Lord. Baka naman merong pinapasurrender ang Panginoon na hindi mo pa ginagawa. Katulad nung mayaman na binata na lumapit sa Panginoon. At ang tanong niya, what should I do to have eternal life? Anong sabi ng ating Panginoon? Madali lang. Follow the commandments. At sabi ng binata, mula pagkabata, ginagawa ko na yan. Kaya yung lalaki niya, mabuting tao. Pero parang kakabila ng kanyang kabutihan, mayroong parang kulang. At anong sabi ng ating Panginoon? Go sell your properties. Give it to the poor. And only then can you follow me. At anong nangyari sa binata? Umalis na nalulungkot sapagkat siya'y napakayaman. Ang tanong, binenta kaya niya o hindi? It's an open-ended story. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Parang tayo din naman di ba? Pag may hiningi ang Panginoon sa atin, malungkot din naman tayo. But if we would follow His will, that would be good for us. Pero that is a challenge for all of us. Are you going to follow the will of the Lord? Diba? So, ang unang tukso, pleasure and comfort. Ano yung pangalawang tukso sa ating Panginoon? Pangalawang tukso ay, sabi niya, magpatihulog ka at ipapadala namang Panginoon ang kanyang mga anghel para hindi ka masaktan. Ba, pag nakakita kayo ng ganyan, anong ibig sabihin yan? Aba, yung taong yan, sigurado ko, magba-viral. Bakit? Magiging sikat. 'Di ba? Yan ang ikalawang tukso sa tao, fame. Remember my name, fame. 'Di ba? Ang daming tao gusto maging famous. Magpo-post, gusto mag-viral. May mga post na hindi ko maintindihan bakit kinakailangang mag-viral. Wala namang katuturan, nagba-viral. 'Di ba? Ngayon may viral. Ano yung viral ngayon? Ang iskandalo sa mga artista na may mga sex scandals, 'di ba? And very recently, meron dong isa, si ano pangalan nun? Si Nico. He came out in the open eh. Ang sabi niya doon, siya ay natukso. At tanggap niya, nahihiwalan siya ng kanyang pamilya dahil siya ay natukso. Pero anong ginawa ng pamilya niya? Iniwan ba siya? Hindi. Inunawa siya ng kanyang pamilya. Ganyan kasi ang pamilya eh. Iiwanan ka ng buong mundo, pero ang pamilya mananatili kasama mo. And that is, I think, the true spirit of love. Handa kang magpatawad bagamat mayroong nadadapa. Pero madali ba? Hindi. Mahirap kayo magpatawad. Yung harap-harapan kang ginawa ng mali, tapos sasabihin mo, papatatawarin mo, it takes time. But you will find peace only when you forgive. Ang tao hindi nagpapatawad, hirap makatanggap ng kapayapaan. Ang hirap matulog sa gabi na meron kang kaaway. Lalo na't masakit doon, hindi niya alam, galit ka. Di ba? Nagsisenti ka, hindi niya alam bakit ka nagsisenti. At ang masama doon, lahat ng ginagawa niya para sa iyo may kahulugan. Kahit naman wala. Di ba? You become a prisoner of your own unforgiveness. And that is the gospel for tomorrow. The prodigal son. Yan, natandaan ninyo. Anong unang gospel? First week, temptation. Second week, transfiguration. Third week, the prodigal son. Fourth week,
O bahala na kayo maghanap. No, masyado nating spoon feeding yun. Hindi maganda sa education yun. Lahat ay binigay na. Di ba? So, yun, the fame. Di ba? At pag titignan natin, yan ang sakit ng mundo ngayon. Di ba? Pag nagbibigay, kinakailangan may karatula. Di ba? May pangalan, binabanggit ang pangalan. At nakalulungkot kayo sa simbahan, nagiging sakit yan. Pag hindi napasalamatan ng pare, nagtatampo. Ayoko na mag-serve. Hindi man ako kinikilala. Pag ako nagkakamali, kinikilala ako, napagalitan ako, pero pag ginawa ako mabuti, hindi naman ako kinikilala, ayaw ko na. But are we going to go to that fame? Hindi. Sabi ng Panginoon, pag nagbigay ka, maganda na wala nakakaalam. Para nang sa ganon, ang Ama na nakakakita sa lahat, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kaya pag tayo napasalamatan na, nabayaran na tayo. Pero kung hindi pa tayo nababayaran at papasalamatan ng tao, allow God who is very generous. Lahat na binibigay natin, ibibigay niya sa inyo higit pa sa ipinagkaloob ninyo. And that is what we should aspire for. Ang biyaya nagmumula sa ating Panginoon. After all, lahat pa ng binibigay naman natin, hindi naman galing sa atin eh. Lahat naman ay galing sa Diyos. Maliban sa isang bagay. Maliban sa kasalanan. Kaya ngayong Lenten season, we are invited to be reconciled with God. Huwag yun na pong hintayin ng Holy Week, ha? Para magkumpisal. 40 days ang binigay po sa atin, magkumpisal na po tayo. Gano'n bang kailangan kadalas magkumpisal? Ang gusto ng tao, basic requirement, at least once a year. Paano kung matigok ka ngayon at may mortal kang kasalanan? How can you go to heaven? Sana make it a habit kung kaya naman natin every month. Maglinis tayo ng ating konsensya. Kung yung kalyo nyo nga, pinufoots pa ninyo eh. No? Every, how many weeks? Every month. Di ba? Nagpapagupit naman tayo every month. Bakit hindi natin linisin yung ating konsensya? Every month as the need arises. Di ba? Huwag yung basic lang na once a year. Napakaganda that we are in the state of grace. Na kahit anumang mangyari sa atin, pag natulog tayo, hindi tayo matatakot kasi alam natin na sa estado tayo ng grasya ng Panginoon. Kaya mag-ingat din po tayo sa mga viral mentality. Sa fame and fortune, that will not be good for us. At anong kalaban ng paghahanap sa fame? Anong antidote sa tukso ng pagiging famous? Ha? Learn how to be humble. Just like our Blessed Virgin Mary. Nung malaman niya na siya ang magiging ina ng Diyos, hindi na siya nagyabang. Sa halip, nagpakumbaba. At anong ginawa niya? Pinagsilbihan niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth. The antidote for fame, for the aspiration to be famous and well-known is to become humble. Alam pa ninyo yung Quiapo Church? Alam natin siya ay now a minor basilica, 'di ba, of the Nuestro Padre Nazareno, 'di ba? But alam po ba ninyo na yan ay parish of St. John the Baptist? Yan ay parokya na dedicated to St. John the Baptist. Kaya ang piyesta nila, hindi yung January, yung traslasyon. Hindi, ang piyesta talaga nila ay June 24 to celebrate John the Baptist. But John the Baptist is a very good example of humility. Anong sabi niya? Hindi nga ako karapat-dapat na magtanggal ng sintas ng pangyapak ng ating Panginoon, na parito ako para lamang ihanda ang kanyang daraanan. At ang dumating ng ating Panginoon, anong ginawa ni John the Baptist? He took a step forward. At anong sabi niya? I must decrease so that He must increase. So be careful. No? Huwag kayo masyadong sabik sa likes sa inyong mga post. Minsan may nang-aaway pa eh. Ba't hindi mo pa ako nilalike? Diba? Tapos like lang, hindi heart. Demanding. Diba? Binabantayan. Gusto maging viral kasi pinagkakakitaan na ngayon naman yan. Diba? But sana ang nagba-viral, mga mababuting balita, mababuting salita, ang ebanghelyo, hindi ang mga bagay na walang katuturan. Minsan nagkakasakitan, minsan may prank, hindi ko maintindihan bakit kinakailangang mag-viral. Yan na ba ang kaligayahang gusto natin? Yung mga walang katuturan. And one of the disciplines of Lent is fasting.
So sana meron sa inyo nagpa-fast sa pagpo-post ng mga bagay-bagay sa Facebook at sa social media na walang katuturan. Minsan yung pati pagkain po-post. Ngayon nung unang panahon, bago kumain, magdarasal Ngayon hindi, picture muna. 'Di ba? Iba-ibang anggulo. 'Di ba? Kaya bago kumain, wala na yung espiritu ng kinain. 'Di ba? At pag picture, minsan gusto pa nila isa-isa pa. Karaming laway na pumasok sa pagkain bago natin kainin. So be careful with the temptation of fame and fortune. Ano ikatlong tukso sa ating Panginoon? Dinala siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok. At ang sabi ay, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng mundo. At ano yon? Anong temptation yan na usong-uso ngayon? Ha? It's really more of power. Kapangyarihan. Diba? Nagustuhan mo lang yung umbrella, binili yung kotse, 'di ba? Kasi maganda yung, 'di ba? Hindi ko maintindihan kung paano mo maaatim, hindi mo sariling pera, gagastusin mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. At kung tanungin ka, hindi mo alam na hindi pala pwede, na bawal pala, na hindi palang tama. Ano yun? Erroneous conscience? Baka hindi na siya naliligo at gumagamit ng safeguard. Kasi ang sabi ng safeguard, ako ang iyong konsensya. Baka mamaya, sa sobrang kalyo ng konsensya natin, hindi na natin alam kung ano ang tama at mali. Ganong karami na ang nakikita natin ng mga dynasties sa ating pamahalaan. Dati magkapatid, sinama na ang mag-ina. 'Di ba? Sinama na ang buong pamilya. Ano to, mother, father, brother, sister, how do you brush your teeth? Kaya hindi ko alam kung papasay ang anti-dynasty law sa ating bansa. Di ba parang may mga syudad, may mga lugar sa ating bayan na parang ang nagpapatakbo, iisang pamilya na lang. Di ba parang sila na lang ba ang magkokontrol ng power, ng kapangyarihan doon sa bansa na yan? Di ba? Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, ang ating Panginoon, iba ang kanyang concept ng kingship. Hindi para paglingkuran, kundi dapat siya ay maglingkod. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon noong huling hapunan? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Nagpakumbaba para ipakita sa atin kung paano maglingkod. I hope if we have power and authority, huwag tayong malasing doon. Kasi ang power, authority, parang edad lang yan. Tatanda lang yan at lilipas. Kasi parang kailan lang. Ang mga pangarap kay hirap, abutin. Pero tatanda tayo at lahat yan ay mawawala. At pag nawala yan, sino ka na? Diba? Sino ka na? Ako, I always make it a point to always remind myself, no? Power, position, all of them are temporary. Ako gusto ko pag nag-retire na po ako, pagbalik ko sa aking pinagtatrabahuhan, pag bumalik ako doon, gusto ko yung mahal pa din ako kahit wala na akong posisyon. Because I have made them feel that I really cherish them. 'Di ba? Ang hirap kasi ng may katungkulan ka nga, ginagalang ka, kinatatakutan ka, pero pag nawala ng lahat na yon, pag nagpunta ka at bumalik ka doon, iniiwasan ka na. Wala nang gustong lumapit sa iyo. Sana walang mangyari sa atin. Parang walang iniwan yan sa community natin Matagal kang nawala. Nung dumating ka, tanggap na tanggap ka. Tuwang-tuwa sila dahil sa pasalubong. Ay, hindi pala, no? Dahil na-miss ka nila talaga. 'Di ba? Dahil ang tagal mong nawala. At sabi nga ng isang kanta, kay tagal mo mang nawala, babalik at babalik ka rin. And that is a beauty of the community. Kahit saan man tayo dalhin, yung community na ito na naging bahagi ng buhay mo, kahirap yang kalimutan. People will forget what you have said and people will forget what you have said, but they will never forget what you have done. If you have made them feel very special, kahit ang tagal nyo nang hindi nagkita, mararamdaman mo pa rin yung pagmamahal. Di ba may mga kaibigan tayong ganyan? Ang tagal na natin hindi nakita. Pagdating,
parang hindi nagbago ang turingan ninyo. 'Di ba? Yung mga kapamilya natin na nag-ibang bansa na pag-uwi, ganun pa din yung init ng pagmamahal. That is a blessing by itself. Because remember, power is toxic, nakalalasing. 'Di ba? Kaya we must be able to handle it well. And how can we handle it well? Serve like Jesus did. So, napakaraming tukso at dapat nating hawakan ang mga disciplines of Lent. Tatlo lang naman po yan eh. Ano po yung una? Nangangalahati na po tayo ng Lent. No? So magandang paalaala po ito na dapat ginagawa na po natin ito para hindi tayo mabulid sa tukso. Una ay panalangin, prayer. What is the most beautiful prayer? The Our Father, the Lord's Prayer. Bakit? Why? Why is it the most beautiful prayer? Because that's a prayer that was taught by no less than our Lord. Di ba sinabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. At anong sabi ng ating Panginoon? This is how you will pray. Huwag na ang dami-daming salita. Huwag na ang daming palikot-likot. Ang gawin ninyo, simulan ng panalangin sa pamamagitan ng pagtawag sa ating Diyos na Ama. Ama. Nagsisimula tayo sa salitang Ama. At napakaganda ng salitang Ama. Di ba? Sino po ang Ama dito? Ama po dito. O, di ba? Ang Ama ang tinatawag na ano ng tahanan? Haligi ng tahanan. Di ba? Ang haligi ng tahanan, ang breadwinner ng pangalan, ng tahanan, ang pinaka-foundation ng tahanan, pero minsan ang haligi binubuknok, inaanay. Dahil sa biyenan. Biro pa. No. So, yung haligi ng tahanan, di ba? Sorry. Peace. Pwedeng pa-edit po, bago po ito mag-viral. Baka magalit sa akin ng mga biyenan. Attorney, make sure i-edit yung bahagi na yon. Pero yung haligi ng tahanan na bago i-air, kinukwento ko nga kanina, one time, I was in Radio Veritas, may programa po kami, Sabado kasi ng gabi yon. Tapos nag-i-air yung talk ko sa inyo. May nagte-text tuloy sa akin, hindi pa live ang programa ninyo ngayon. Hindi na nila alam kung nasaan po talaga ako. Nalilito na po ang tao, di ba? Kaya kailangan ma-edit yung bahagi na yun. Balik po tayo. No? Ang maganda, no? Ang tawag natin sa panalangin, nagsisimula natin sa salitang Ama. Ang Ama, gagawin ang lahat para bigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Anong sabi sa Ebanghelyo? Bibigyan ba ng ahas ng Ama kung maghihingi ng isda ang kanyang anak? Gagawin ng lahat ng Ama para bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya ng tahimik, katulad ni San Jose. Kaya ang model ng mga ama ay si San Jose. Di ba? Silently working for the Holy Family. Di ba? Ang mga tatay, tahimik lang yan eh. Bibihira magsalita yan sa bahay. Ang mga nanay, sobrang magsalita sa tahanan. No? The speaker of the house, di ba? Kaya ang nanay, pag dumating ng bahay, tahimik. Lalapitan sigurado yan ng asawa, tatanungin, may sakit ka. Na parang hindi normal eh, 'di ba? Parang sanay na tayo, 'di ba? Sanay na tayo, 'di ba? Pero alam niyo yung mga salita naman ng mga kababaihan, importante 'yan eh. And we give honor to women. National Women's Month, 'di ba? So igalang natin ang mga kababaihan, mahalin natin ang mga kababaihan sapagkat they are the experts of relationship. Yan, kayo ang tinitinangala namin pag ugnayan ang pinag-uusapan. Bakit? Kasi ang mga kababaihan, you talk a lot. So hindi mo alam kung pinuri ko kayo o dinusta ko kayo, di ba? Pero importante po 'yon. Importante 'yon that you're able to talk it out. Kaya sa mga kababaihan, madaling nawawala ang problema eh. Bakit? Ang problema kasi na ibabahagi po natin eh. At ang problema pag ibabahagi, gumagaang. Hindi mo kinakailangang sarilinin ang problema. Ito na, ikwento ko na noong unang panahon. Meron doon isang babae, no, nagpunta sa CR, umiiyak. May babae siyang nakita sa CR, di ba? At umiiyak din.
So, nawala yung luha niya at ang ginawa niya, tinanong niya, "Bakit ka umiiyak? Kita mo hindi sila magkakilala pero tinatanong agad." Ganyan sila, eh, 'di ba? "Bakit ka umiiyak?" Tapos yung babaeng tinanong niya biglang nawala. Nag-i-emote kasi yung multo, pinapakailaman ninyo. Hindi nawala, nagkwento. At maya-maya, dalawa na silang umiiyak. 'Di ba dumating yung pangatlo, dalawang umiiyak, tingin mo hindi tatanungin? Bakit kayo nag-iiyakan? No? Tatlo na silang umiiyak. Dumating yung pang-apat, apat na silang umiiyak. Dumating yung pang-lima, sabi nung unang umiiyak, "Okay na, I'm good." Kasi naihingan na, eh. 'Di ba? Eh, di katulad sa mga kalalakihan, we would rather keep problems to ourselves. Kasi nga naman, kami ang sinasandalan, eh. Kami ang haligi. 'Pag nakita niyong nanghina ang mga ama ng tahanan, tiyak mahihirapan ang tahanan. Kaya as much as possible, we would like to contain challenges. Pero bagamat ganyan ang problema, ganyan ang stature ng mga kalalakihan, ang mga nanay naman, kayo naman nagsisilbing ilaw. 'Di ba? Sa kabila ng kadiliman sa buhay, kayo ang nagsisilbing liwanag. 'Di ba? Pero 'pag tumapat ang liwanag ng mga kalalakihan, mas maliwanag yun. Kasi nawala na 'to. Kaya sobrang liwanag na. So kahit madilim, nagniningning sa loob ng bahay. So again, I honor all the women because you are the experts when it comes to relationship. Kaya naman ang mga kababaihan, you live longer. You live longer. Kasi really a problem when shared, 'di ba, is split into so many parts, 'di ba? At nagtutulungan tayo. At yun naman talagang kailangan natin sa buhay, eh. Hindi natin kinakailangang sarilinin ang lahat. So ang tawag natin ay ama. At dahil siya ay ama, ano tayo? Anak. At dahil tayo anak ng ama, tayo ay tagapagmana ng langit. Kaya yung katabi mo mayaman yan. Kasi tagapagmana ng langit. 'Di ba? At kung tayo anak ng Ama, ano natin si Kristo? Kapatid si Kristo. At kung kapatid mo si Kristo, at ang Ama ay Ama mo, bakit ka matatakot? Bakit manghihina ang loob mo? Hindi ba panghahawakan mo? Unang salita pa lang yan sa Our Father, Ama. Aba, pag inisa-isa natin yan, umabot na tayo ng Pentecost. Pero gusto ko nang dagdagan yung isa, eh. Ama namin. Hindi ama ko, ama namin. Anong pinapaalaala sa atin? The salvation is not earned by ourselves alone. Kung gusto mo maligtas, hindi lang sarili mo ang iisipin mo. Ano pong sabi sa Ebanghelyo? Whoever wishes to have his life will lose it. But if you lose your life for the gospel, you will gain it. Kaya ang papunta ng langit, papunta ng impyerno, hindi lang gawaing nag-iisa. Don't be contented na ikaw lang po ang napapalapit sa Panginoon. It is our task, our duty, our mandate to prophesy and to spread the good news. Simulan po ninyo sa inyong mga pamilya. Hindi lang pwedeng kayo lang pong atin-atin ng prayer meeting, ng prayer fellowship, pero yung pamilya po natin, hindi. So yan ang panawagan sa ating lahat. Kaya nga minsan sa mga eskwelahan, sa mga Catholic school, natutuwa sila kapag may mga event ang mga bata. Bakit? Napipilitan ng mga magulang na sumama. First communion, may mga retreat, may mga recollection, kasi kayo po ang tinitingala ng mga anak. Ang ginagawa ng mga nakatatanda para sa mga kabataan ay nagiging tama. So we are asked to talk about namin, about relationship. At tatandaan po natin, ang ating relihiyon ay hindi exclusive. Ang ating relihiyon ay inclusive. Kasi may mga sekta po na nagsasabi, iilan lang ang maliligtas. Sila-sila lang. Kapag hindi ka kasama doon sa simbahan na yon, hindi ka maliligtas. Hindi ko pa pinapangalanan kasi naka-video po tayo, di ba? Kaya pag titignan ninyo yung kanilang simbahan, maraming tulis-tulis. Para daw pag dumating ang paghuhukom, yun ang dadali ng mga anghel. Sila lang ang maliligtas. Pero ang Panginoon, ano sabi niya? Naparito ako hindi para sa mga walang sakit. Naparito ako sa mga may sakit. At sino po ang mga kabarkada ng ating Panginoon? Ang mga makasalanan,
ang mga prostitutes, ang mga tax collectors, 'di ba? Mga lepers, 'di ba? Lahat ng mga hindi tanggap ng lipunan. Yan ang kabarkada ng Panginoon. Sabi niya kasi ang walang sakit hindi nangangailangan ng doktor. Kasi para sa Panginoon, ang lahat kinakailangang maligtas. At ang Panginoon ay naparito hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Kaya po, meron tayong dalawang alagad na pinagdiriwang natin ng sabay ang kanilang dakilang kapistahan. Sino po yon? Si Saint Peter at si Saint Paul. Bakit? Si Saint Peter para sa mga Hudyo, for the Jews. Si Saint Paul para sa mga Gentiles. Tayo po, tayo mga Katoliko, Gentiles. Hindi tayo Hudyo. 'Di ba? Kaya po tayo ay na-convert into Christianity. 'Di ba? Dahil sa pananampalataya na itinaguyod ni San Pablo. Kasi ang nais ng Panginoon ay kaligtasan ng lahat at hindi ng iilan. So if you're only thinking about your own salvation, chances are you will lose it. Kasi sabi nga ng isang kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo'y nabubuhay para sa nakararami. To the point ng ating Panginoon ay namatay alang-alang sa nakararami. Kaya nung namatay ang Panginoon, ipinagkaloob po niya ang kaligtasan para sa lahat. Kahit ang hindi mga undeserving. Okay? Prayer. Importante po. Magbabad po tayo sa pananalangin. At remember, during prayer, ang ating mahal na Bire, nakapakita sa kanya ang anghel, Gabriel, habang siya ay nananalangin. Kay San Jose, habang siya ay nananaginip. When was the last time you were able to talk to the Lord personally? Diba? Sabihin nyo common sense, parang, pwede ba makausap ko ang Panginoon? But without you knowing it, in your own prayer reflections. Minsan, pagkatanggap mo pala ng komunyon, pagluhod mo, all you need to do is to just be silent and allow God to talk to you. Or maaari magkapadala siya ng iba't ibang mga tao para kausapin ka. And that is the beauty of prayer. Prayer is our communication with God. Diba? Kung paano ang mga kaibigan natin, gusto natin nakakausap ng madalas, ganoon din ang Panginoon. Kaya nga every Sunday, may date tayo sa Kanya. Pero ang tanong, pag nakikipag-date ba tayo sa Panginoon, naririnig ba natin siya o one-sided lang yung affair? Ang hirap nun. Nagmamahal ka pero yung pagmamahal mo hindi nababalik. Pero ganyan magmahal ang Panginoon eh. Kahit hindi mo ibalik, mahal na mahal ka pa rin. Kahit ikaw ay nagtataksil, kahit hindi ka faithful, kahit patuloy mo siyang talikuran, kailanman hindi ka niya tatalikuran. Paulit-ulit niya sasabihin sa iyo na, mahal kita. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. At dahil mahal ka ni Lord, kukunin ka niya mamaya. Ay, hindi. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, diba, pag meron tayong pagtitipon, huwag mawawala. Diba? Huwag magliliban, huwag mag-absent. Kasi pag na-miss kayo ni Lord, baka tawagin kayo. Diba? At least present kayo. Sabi mo, Lord, present ako ha. Hindi kita na-miss. O sige, patuloy pa yung buhay mo. Pag na-miss kayo ni Lord, matawag na kayo. Diba? Kaya pag absent kayo next gathering, panalangin ninyo, tawagin na siya ni Lord. Pero may panahon naman ang lahat ng mga bagay. So, if you try to look at best prayer yun eh. Diba? Kasi nandoon yung mga elements of worship. Pinapapurihan natin ang Panginoon. Ano pa? Andoon yung ating mga paghingi ng tawad. Patawarin mo ang aming mga sala pero may condition kung paano kayo nagpapatawad. Hindi pwede patatawarin ka lang pero ikaw hindi ka marunong magpatawad. At ang maganda doon, ang endpoint ng panalangin ay mga supplications. Yung mga hinihingi natin, yung mga kailangan natin. Kaya nga sinasabi natin, give us this day our daily bread. Ang daily bread po ay need, hindi want. Pero yung iba gusto, hindi lang daily bread eh. Gusto nila may monthly bread at may yearly bread. Diba? Kaya worried na worried. Ang sabi ng Panginoon sa inyo, no, I will give you your daily bread. Kaya naman, daily, He will provide you. Kasi ama natin siya. First would be prayer. Ano yung second discipline of Lent? Second is fasting. Okay. Ang fasting, oo, may pagkain,
Pero may mga bagay din dapat tayo ay mag-fast. Tulad halimbawa ng siguro fast from greed. No? Yung greed for power. Sino magandang halimbawa dyan? Kasi ang greed for power, nakakasira ng buhay. Natatandaan ninyo si Herodes? Sino si Herodes? Si Herod. No, si Herod. Sino si Herodes? Yung hari, nung isilang ang ating Panginoon. 'Di ba? Nung malaman niyang may isinilang na bata, anong sabi niya sa 3 haring mago? Pag nakita niyo balitaan ninyo ako para makasamba din ako. Pero ang tanong, yun ba talagang intensyon niya? Hindi. Gusto niyang patayin. Kasi threat to his power and authority. Nung malaman niya na yung mga haring mago nag-iba na ng daan, pakiramdam niya, naloko na siya, anong ginawa niya? Pinapatay niya ang mga bata, 2 taon, pababa. Hindi ba kayo nagtataka bakit kasama ang 2-year-old? Nakwento ko na yan. No? Ba't kasama 2-year-old? Kasi noong unang panahon, wala pa po tayong kotse. Wala pa po tayong sasakyan. Ano ba sinakyan ng Haring Mago? Camel. Ang tagal kaya magbiyahe. Kaya ang mahal na bilhin, naglakad din ng pagkahaba-haba. Diba? Wala pang sasakyan. Kaya ang tagal. Alam naman ang ating Panginoon manatili sa bilin. Kaya malamang sa hindi ang mga pantas, nung pinuntahan nila ang Panginoon, nasa bahay na. Nasa bahay na. Wala na doon sa bilin. 'Di ba? Kaya pag titignan po natin, nasama ang 2-year-old. Kita niyo nagagawa ng greed for power? O yung galit? Yung galit. Anong pwedeng gawin yan if you do not fast from anger? It can kill. In fact, that led to the death of John the Baptist. Bakit? Si Herodias, sino naman si Herodias? Ang inasawa ni Herodes na kapatid, asawa ng kapatid niya. At ang sabi ni Juan Bautista, it is not right that you take the wife of your brother. Nagalit si Herodias, napahiya siya eh. Kaya nagkingkim ng galit eh. Nakakita ng pagkakataon nung sumayaw si Salome. No, sabi ng hari, lahat ng hilingin mo, papagkaloob ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Masunuri sa nanay. Nanay, anong hihilingin ko? Nakita ang pagkakataon ni Herodias, ang ulo ni John the Baptist. Kita yung nagagawa ng ganyang mga bagay. And therefore, we fast from these negative energies. O fast from jealousy. Yung selos. Diba? Kasi wala naman nagagawa ang selos eh. Kanino ang problema ang selos? Sa nagsiselos o sa pinagsiselosan? Sa nagsiselos. Kasi insecurity yun eh. Napakiramdam mo pag hindi mo nakita yung minamahal mo, magtataksil sa'yo. Ganun bang kabababa ang pagtingin mo sa minamahal mo? 'Di ba? Na pag nilagyan na lang ng palda ang poste, papatulan pa. 'Di ba? Hindi ganun eh. It's a sign of insecurity. Kaya kung ikaw mahilig ka mag-check ng phone, mag-check ng kung saan, nasaan ka, magkasama kayo maghapon, o nakauwi ka na ba, anong ginagawa mo, think about it. An element of a relationship is trust. Bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol. Ha? Importante, we fast not from food, but from negative attitudes and negative behaviors. Kung ikaw mahilig kang magsalita na hindi magagandang mga salita, it's good to fast this Lenten season. Instead of saying bad words, quote biblical quotations. Diba? At makikita merong pagbabago sa ating buhay. And the third discipline of Lent is alms giving. Sabi natin kanina, pag tayo nag-fasting, meron tayong matitipid. Yung pagtitipid na yon, hindi para sa sarili natin. Yung pagtitipid na yan, iaalay natin sa mga nangangailangan. At ang magandang bibigyan po natin, yung hindi makapagbabalik sa atin ng ibinigay natin. Kasi pag ibinalik nila sa atin yung binigay, parang exchange gift lang po yan. Wala na tayong matatanggap na reward sa ating Panginoon. Maganda, hindi na nga alam ng kaliwang kanan ang ginagawa ng kanan na kamay. When we give to the full. Ang sabi natin, ang tunay na pagbibigay, masasaktan ka. Kasi ang binigay mo, kailangan mo.
but because you are called to give, to help, and to share. You are willing to let go of everything kahit ikaw na ang magkulang. Kasi pag ikaw ang nagkulang, hindi mo kinakailangan mag-alala kasi bibigyan ng Panginoon yan. Babalik sa iyo higit pa si pinagkaloob mo. All you need to do is to trust in the Lord. And that is a true spirit of giving. Ang sabi nga po nila, habang nandito tayo sa mundong ito, kailangan tayo ng mga mahihirap. Kailangan tayo ng mahihirap kasi they are relying on what we could share to them. Pero pag tayo'y namatay, tayo naman ang may kailangan sa mahihirap kung papaano natin sila tinulungan at minahal. Kasi pag namatay tayo, totoo bang wala tayong madadala? Pag tayo namatay, totoo bang wala tayong madadala? Sabi nila, wala. Pero ang totoo lang, meron eh. But the irony of it, anong madadala natin? Yung mga bagay na nawala sa atin habang tayo nabubuhay. Meaning, the blessings that we shared. Yan ang inimpok nating langit. Ay, yan inimpok nating kayamanan doon sa kalangitan. So habang tayo nandito pa sa mundong ito, store riches in heaven. And reflect upon it. Yung bahay kaya natin sa langit, ano na? Kondo? Or nipahat? Or baka kahon lang? Sana yung bahay natin, binubuo na natin. Pagdating sa langit, at sasabihin natin, Lord, this is how I have loved you. I have shared everything that you have given me. And God would tell you, you are a faithful servant. So those are the 3 disciplines of Lent. Again, prayer, fasting, and abstinence. At sana habang nangangalahati na tayo ng Lenten season, we take that to heart. Para sa ganun, pagdating ng Easter season, you get to feel really the joy of the Lord's resurrection. Advance Happy Easter po sa ating lahat. Mas, mas, mas.